Ang mga aralin sa video na ito ay una, pagpapakilala sa tagpuan o lugar na pinangyarihan ng maikling kwento. Ikalawa, buod ng maikling kwentong Lupang Tinubuan, bahagi 4-6 na sinulat ni Narciso G. Reyes. Ikatlo, mga pahayag mula sa maikling kwento na may pahiwatig at kahulugan nito. Unawain na natin at tukuyin ang tagpuan o lugar na pinangyarihan ng bahaging ito sa maikling kwento na pinamagatang Lupang Tinubuan. Isinulat ni Narciso G. Reyes. Ito ay bahagi 4-6 lamang. Ang tagpuan sa bahaging ito ay isang payak, tahimik at tipikal na nayon sa gitnang Luzon. Mga punong tropikal at matatandang bahay. Ipinakikita rito ang isang lugar na bagaman payak at tila walang espesyal sa unang tingin, ay may malalim na kasaysayan at damdaming makabayan na unti-unting napagtatanto ni Danding. Inilalarawan ang Malawig bilang isang karaniwang nayon sa gitnang Luzon. Simple, rural at walang gaanong modernisasyon. Lugar na ligtas, tahimik at malayo sa lungsod. Ang kapaligiran nito ay kanayunan, masagana sa likas na yaman, malamig ang simoy, maaliwalas at presko ang paligid, kaunti at magkakahiwalay na mga bahay, maluwang, hindi siksikan at malayo-layo ang pagitan ng mga kabahayan. Puno ng ningning ang umaga, ang bughaw, maaliwalas at walang ulap na langit ay tiyak na ikaaaliw ng sinuman. May mahigpit na ugnayan ang pamilya, tipikal na pamilyang Pilipino sa probinsya. Unawain na natin at basahin ang bahagi 4-6 ng maikling kwentong Lupang Tinubuan na isinulat ni Narciso G. Reyes. Inilarawan ang pagdating ni Danding sa nayon ng Malawig, isang payak na lugar sa gitnang Luzon. Sa unang tingin, ang nayon ay tila karaniwan lamang. May makitid at maalikabok na daan, mga puno ng kawayan, mangga, nyog at akasya, at mga bahay na pawid na luma at sunog na sa araw. Mapapansin din ang matatandang bahay na pawid na tila sunog na sa katagalan ng pagkakabilad sa araw. May ilang tindahan, ngunit hindi gaanong mawari kung sari-sari store ba o simpleng kubo lamang na nagtitinda ng kaunting gamit. Ang tanawin ay nagpapakita ng isang tahimik at simpleng pamumuhay ng mga tao sa probinsya. Habang naglalakbay sila sakay ng kartela, pabirong sinabi ng kotsero na walang maganda rito kundi ang langit. Bagaman tila biro lamang ito, naramdaman ni Danding ang pagkabigo at panghihinayang sa kanyang dibdib. Gayunman, pinili niyang tingnan ang nayon sa mas positibong pananaw. Naalala niya na sa mga ganitong payak na lugar, isinilang at lumaki ang mga bayaning lahi tulad ni na Marcelo H. del Pilar. Ang alaala ng kabayanihan at kasaysayan ng bansa ay nagbigay sa kanya ng bagong pagtingin sa paligid mula sa pagiging karaniwan tungo sa pagiging makasaysayan at makahulugan. Pagdating nila sa bahay ng kanyang tiya Juana, sinalubong si Danding ng napakaraming kamag-anak. Isa-isang ipinakilala sa kanya ang mga ito, mga lolo't lola, pinsan at iba pang malalapit o malalayong kamag-anak. Ang buong bahay ay tila puno ng mga taong may kaugnayan sa kanya. Sa dami ng mga halik, ngiti at pakikipagkamay, napaisip si Danding ng may halong biro na mabuti na lamang at likas na sarat ang ilong ko. Kung hindi, ay pulpul na marahil ngayon. Ipinapakita sa bahaging ito ang pagkakakilanlan ng nayon ng Malawig
bilang isang simpleng pamayanan na puno ng alaala, kasaysayan at pagkakaugnay ng pamilya. Ipinamalas din ang pagbabago ng pananaw ni Danding mula sa pagkadismaya tungo sa paghangang may paggalang sa pinagmula ng kanyang lahi at pamilya. Ating nabasa at naunawaan ang mga pangyayari sa bahagi 4 hanggang 6 ng maikling kwentong Lupang Tinubuan. Dumako tayo sa mga may pinapahiwatig na pahayag na matatagpuan sa bahagi ng maikling kwento. Unang bilang, 100 makitid, palikuliko, natatalukka pa ng makapal at manilaw-nilaw na alikabok. Mahihiwatigan dito na ang nayon ay hindi maunlad, hindi sementado ang kalsada, puno ng alikabok at hindi tuwid. Tanda ito ng isang baryong malayo sa syudad at may simpleng infrastruktura. Ikalawa, mga puno ng kawayan, mangga, nyog at akasya. Nagpapakita na ang Malawig ay masagana sa kalikasan. Ang mga punong ito ay karaniwang makikita sa mga kanayunan sa Luzon. Ipinapakita nito ang sariwang hangin, lilim at natural na kapaligiran. Ikatlo, mga bahay na pawid, luma na ang karamihan at sunog na sa araw. Mauunawaan na ang mga taga roon ay may payak na pamumuhay, hindi mga modernong bahay ayon sa paglalarawan. Ginagamit pa rin sa kabila ng katandaan. Ang lugar ay larawan ng isang tradisyonal na komunidad. Ika-4, madalang na hanay ng mga bahay. Ang mga bahay ay hindi magkakadikit, kaya makikitang maluwag ang lugar at tahimik. Ang lugar ay hindi masikip, isang tipikal na baryo na malawak ang espasyo. Ikalima, isang tindahang hindi mapagwari kung tititigan sa malapit. Ipinahihiwatig na walang malinaw na komersyal na establishmento sa nayon. Ang mga tindahan ay simple lamang. Halos hindi mo matukoy ang layunin o anyo. Ito ay tanda ng kakulangan sa modernong kalakal. Ika-6, ang bughaw, maaliwalas at walang ulap na langit. Simbolo ito ng kagandahan ng kalikasan sa kabila ng pagiging payak ng nayon. Ang langit ang nagbibigay ng liwanag, pag-asa at sariwang tanawin. Para kay Danding, ito rin ang bahagi ng Malawig na nagpapagaan ng loob niya. Ika-7, pabirong sabi ng kotsero, walang maganda rito kundi ang langit. Ang pahayag ay nagpapahiwatig na sa paningin ng taong sanay sa lugar, pangkaraniwan at walang espesyal ang nayon. Ngunit para sa bisita tulad ni Danding, may nakatagong kasaysayan at diwa ang nasabing baryo. Ika-8, paggunita ni Danding kina Del Pilar at iba pang bayani. Ipinapauna na ang ganitong uri ng baryo ang pinanggalingan ng mga taong nakipaglaban sa himagsikan. Ibinubukas nito ang ideya na bagaman payak ang nayon, may dakilang kasaysayan na nakatanim dito. Ika-9, kay rami pala niyang kamag-anak doon. Nagpapakita ng kulturang probinsya kung saan magkakadikit o magkakalapit ang pamilya at malakas ang ugnayan ng bawat miyembro. Nagbibigay ito ng larawan ng isang maingay, ngunit mainit at magiliw na komunidad. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.